Hello po 18, hello po sa inyong lahat, mga pangga. Ngayon lang po ako talaga magsalita no about sa mga nangyayari sa ating Mahalima. By the way, I am Mercy Evans and I'm US 18 based sa New York. Talagang pati kami dito affected din lahat-lahat no dahil sa nangyari sa ating Mahalima. Maraming mga nangyari, hindi po talaga ako kumbaga nagsalita kasi syempre nakikiramdam muna tayo kung ano talaga yung totoo sa mga pangyayari sa Mahalima. So yun nga, talagang nalungkot ako nung una kong nalaman na parang hindi na muna pinagamit yung word na SB19 or yung brand name nila na SB19 sa kanila kasi nga parang may cease and desist order daw ayon sa mga report no sa karamihan na sinasabi dahil nga sa infringement issues na ipinataw ng SBT sa ating Mahalima, which is kasi nga nagkaroon na sila ng song na Freedom. Ang buong pagkakaakala ko talaga noon nung nagtatag sila ng 1Z Entertainment na own company nila is talagang free na sila kasi ang pagkakarinig ko ay binili yata nila yung brand sa SBT and talagang tiwalang-tiwala ako na kanila na talaga or wala na talagang problema at dahil sinabi pa nga ni Pablo na nag-meeting sila bago sila nagtatag ng 1Z Entertainment ng almost 19 hours dahil nagtackle sila ng mga important issues like legal issues. Of course, siguro alam na rin yan nila noon pa na ganito talaga yung trend. Of course, hindi naman sila basta-basta magtatayo ng 1Z Entertainment kung hindi sila nag-consult legally sa lawyer or whoever na makapagbigay sa kanila ng tamang information. Nagulat lang ako, maybe they expected already that these things gonna happen. Base sa mga sinasabi nila noon pa na talagang pinag-iisipan nila, talagang gumawa sila ng studies bago nila itinayo ang 1Z Entertainment. Siguro talaga hindi lang nila ina-expect na mangyayari ito during this time na sunod-sunod na yung kanilang world tour at marami na talagang naapektuhan sa pangyayari na ito. Ayun, una naisip ko rin na sabi ko, hindi ba talaga nag-consult sa legally ang SB19? Bakit hindi nila na-foresee na mangyayari ito? Or bakit patuloy nilang ginamit ang SB19 although nag-separate na sila ng company? So, buong akala ko talaga safe na sila at wala na silang problema. So, guys, naalala ko lang kasi yung kaso ng TVJ, yung Tito Vic and Joey na parang naka-live pa nga sila noon, pinahinto bigla kasi kinat na yung ties nila with GMA. Nagulat nga sila noon pero wala silang nagawa. Kailangan nilang magpaalam although masama sa loob nila. Although kanila yung Itbulaga, sabi nga kay Joey Del Union na intellectual property ay hindi pa rin nila nagamit sa sarili nilang show ngayon sa TV5 ang Itbulaga kasi pag-aari na yun ng GMA. Kahit pinaglaban nila, hindi pa rin nila nakuha yung Itbulaga hanggang sa mga panahong ito. Siguro ito rin yung nangyari sa ating Mahalima. But guys, alam na natin yung pananahimik nila. Sila kasi yung grupo na hindi talaga susuko. Kasi kung susuko sila, abutin pa ba sila ng 3 years na nagpa-practice ng 1,000 times bago ilabas yung kanilang song at pumupunta sa training ng walang makain, walang pamasahe, wala lahat, no? Kahit may sakit, nandun sila, kahit may trabaho, give up nila. Maniwala ba kayo nag-give up ang ating Mahalima? Ako talagang grabe ang trust ko sa kanilang pagpupursige, sa kanilang galing, di lamang sa kanilang galing, kundi sa kanilang fighting spirit na i-push talaga lang desire sa puso nila na gumawa ng pangalan sa industriya ng musika and ng P-pop industry. So, alam ko may mga niluluto sila, kumbaga iniingatan lang ng Mahalima na hindi na madagdagan pa ang issue. Ako, palagay ko, gumagawa na sila ng steps para maangkin ng tuluyan yung name nilang SB19 para mabalik na sa kanila para magamit na nila uli. Kasi ang sa akin lang,
Although pwede silang gumawa ng ibang pangalan like Mahalima, kilala naman na sila dyan. Pero kasi naging, kumbaga para sa akin, ang laki na ng kanilang ipinuhunan sa SB19 para basta-basta nila bitawan ang pangalang yun. Doon nakasalalay lahat, doon nakatanim lahat or nakakip yung kanilang memories, yung kanilang records ng kanilang struggles mula pa noon at doon sila nakilala sa buong mundo. Kaya kahit ngayon siguro marami pa rin nagsisearch sa kanila na foreigners or mga taga-ibang bansa na ginagamit ang SB19. And bukod sa madali siyang banggitin, madali siyang matandaan, madali siyang i-search, no, talagang nagko-connect iyon sa 18 sa fandom. May malaki na siyang accomplishment, kumbaga, at may malaki na siyang role sa kanilang kung sino man sila ngayon. Alam ko hindi nila ito basta-basta i-give up or may option pa rin sila. Ito, hindi ko naman ito nakikita talaga ng malaking problema. Kasi marami naman na issues noon ng mga unang panahon, copyright issues, pero nare-resolve din talaga gamit lang nito. Pero alam natin business yan no? Hindi naman talaga yan bibilhin ni Charles, no, ni Sir Charles kay Tatang Robin kung hindi niya inisip una pa lang ng grupo na to ay pagkakakitaan niya balang araw. Kaso nga lang, of course, dumarating din talaga sa time na pag may capability na ang isang grupo, talaga naghahanap na sila ng freedom na kung saan ay magawa nila yung mga gusto nila nang walang nag-manage sa kanila. Masasabi ko rin na parang may something din na hindi na-realize dito ang Mahalima, no? Kasi hindi naman natin sila masisis talaga kasi mga bata pa sila At nagsisimula pa lang sila sa 1Z Entertainment. So, maaring hindi sila perfect na dalhin yung 1Z Entertainment. Pero, hindi rin natin maalis sa kanila na may magawa sila pa talaga na imperfection sa mga panahong ito na nagsisimula pa lang sila. So, eto na nga, nangyari na may mga copyright issues. Pero, ang nakakasad lang ay kung kailan sila sumisikat na talagang tuloy-tuloy na yung kanilang world tour ay doon pa talaga nangyari. Kung minsan guys talagang ganyan. Challenges lang yan and si God kasi gumagawa siya ng mga kaparaanan, gumagamit siya ng ibang tao para yung hasain ba, yung ipapaalam niya na ito, dapat yung i-correct ito para ma-resolve nyo ng issue and para wala na kayong maging issue later on. So, everything that happens, I believe, no, sa araw-araw na pamumuhay natin, ginagawa yan, preparation ni God para sa isang mas malaking blessing na ibibigay niya sa atin. So, I believe yung mga Christians yan, guys. Kaya, gustong-gusto natin sila kasi nakikita natin talaga na nabubuhay sila at nagpe-perform sila at hindi nila nakakalimutan talaga si God sa buhay nila. Like Pablo, Christian, yung papa niya and mama is very religious, no, na couple. And alam din natin si Pablo, siya talaga yung prayer leader palagi sa grupo. And palagi niya talagang pinapasalamatan si God doon sa wisdom at sa blessings na binibigay sa kanya. Ken served in a church. And of course, si Justin alam ko din na talagang very religious din na kanyang pinanggalingan. Josh also and Stel. Etong grupo na to, minahal yan sila dahil sa kanilang good personalities. Kung anong klaseng tao sila. Ang Panginoon ay nakikita niya talaga yan kung sinong nararapat niyang bigyan or iangat pataas. Lalo pat nabash sila noon, kumbaga ibinaba sila noon. Sabi nga, na kung sino yung ibinababa ay siyang tinataas at kung sino yung nagpapakataas siyang ibinababa. Kaya siguro blessed din sila na inangat din sila, no? Talagang binigyan sila ng blessings na ganito, na makilala sila sa buong mundo, nagkaroon sila ng maraming talents, nagkaroon sila ng maraming opportunities. So, with that regards, no, alam ko na binigyan din sila ni God ng fandom, which is 18, na makikita nyo rin talaga na sabi nga ng papa ni Pablo, ay blessings daw sa Mahalima ang 18. Alam niyo kung bakit? Sinabi niya na nandun yung love, nandun yung understanding, yung pagtutulungan, very prayerful, mapagpasensya,
at friendly na fandom, no? Mai-compare mo sa ibang fandom kung paano ang 18 magdala ng bawat isa para sa Mahalima. So, alam natin na hindi sila papabayaan talaga kasi para sa akin, they are anointed ones. Kaya hindi talaga ako nag-worry. I just keep on praying. Kung tutuusin, nag-post nga ako sa Twitter na kung pwede mag-offer tayo ng prayer brigade every 3 o'clock in the afternoon or 3 o'clock in the morning para sabay-sabay tayong mag-pray, which is very strong kasi pag sabay-sabay mag-pray para sa Mahalima. So, sana lang nag-cooperate ang iba kasi ako, ginagawa ko rin talaga yan, no? 3 o'clock in the morning, kahit nasa trabaho ko, pinagdadarasal ko yung Mahalima na sana ma-overcome nila ito, yung challenges na ito sa buhay nila at muli silang makabalik sa stage. Kasi talagang miss na talaga natin. Nandun yung anxiety, nandun yung mga speculations, nandun yung longingness mo, na-attach na kasi tayo sa kanila emotionally, and yung nandun na talaga yung connection. So, pag wala sila na naging inspirasyon natin sa araw-araw, parang kulang yung buhay natin. So, ayun, ang masasabi ko lang na sana magpakatatag pa sila at paminsan-minsan ay magbigay naman sila ng assurance sa atin na okay lang sila. Yun lang naman ang gusto nating malaman. Magpaghihintay naman ng 18 kahit gaano katagal ang comeback nila. Basta, alam lang natin na okay sila. So, thank you for watching. That's all for today. I hope pagpasensyahan nyo ako kung mali akong nasabi. Paki-comment nyo na lang po sa ibaba kung may hindi kayo nagustuhan sa aking na mga nasabi at napakarami nun. Bye! God bless! Love you, 18. Maraming salamat sa suporta sa Mahalima.